I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, for no one else, my Lord, can satisfy the longing of my heart. No one else, my Lord, can fill me the way you do. And so I come into your presence with a sacrifice of praise, and I worship you, my Lord, my King. I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, for no one else, my Lord, can satisfy the longing of my heart. No one else, my Lord, can fill me the way you do. And so I come into your presence with a sacrifice of praise, and I now worship you, my Lord,
at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father. Kasi mas marami kang na-entertain at na-meditate na mga problema sa buhay. Na nag-accumulate na yon at lahat yon ay naghahanap ng kasagutan. Pero kapag ka ikaw ay talagang sensitive doon po sa leading at pagtuturo personally ng Holy Spirit, you begin to become spiritually educated na walang kahit isang tao na maaaring magturo sa iyo noon but personally the Holy Spirit. Kaya meron pong level ng spiritual growth in your personal walk with God na maiintindihan mo bakit nangyayari sa iyo ang isang bagay. Hindi yun napakarami mong tanong. Ang bata po, habang bata yan, ang daming tanong yan. Pero habang siya nagmamature, lumalago, yung tanong niya noong bata siya, siya mismo ang nakakasagot. Di ba? Di ba? May mga tanong yung mga bata. Mami, bakit may gabi? Bakit may araw? Mga ganong klase mga tanong. Sa dami ng katatanong niya, hirap mo nang sagutin minsan. Hello? Praise God. So, makikita natin in the last days, ano pa pwede nating ipagmalaki kay Lord? Ano ang ating confidence sa Kanyang pagharap? Pagharap natin sa Kanya. Ano yung confidence natin? Yung level ng confidence natin na hindi tayo mag-shrink in fear,
in facing Him. Ano kaya yun? Is it material possession? Yun ba yung pinagagalingan ng ating confidence? Is it earthly success? Is it the accumulation of wealth? Which na kung saan maraming taong nakapokus towards that. Kahit na sabihin mo ng manampalataya ka kay Lord, hindi pa rin sa aksyon at sa lifestyle, hindi pa rin yun yung nakikita. Ang nakikita, yung kanyang pagkatakot na mawalan siya ng pera. Paano mo nalaman yan, Pastor? Kasi nga, hindi siya seryo, hindi pa nakikita yung spiritual percentage ng kanyang buhay, spiritual, at transformation ng kanyang buhay. Iaalsa yan ng iyong focus. Kung saan ka nagpo-focus, yun ang inaakala mong importante sa'yo. Hello? Kaya lumalabas yan sa ating lifestyle. Maliban na lamang na ang isang Kristiyano ay makarealize ng mas malalim doon sa kanyang pinagdadaanan. Alam niyo po, isang bagay yung natututo ka when you hear the Word of God, pero isang bagay yung natututo ka when you go into the process. Dalawa po yun. Alam niyo, may dalawang tao nagsasabi, yung isang tao nandun sa shore, nasa dagat, nasa shore. Sabi niya, may bagyo, umuulan, may bagyo. Tapos yung isa naman nandun sa gitna ng dagat, sakay yung isang bangka, nilalambayog ng malaking waves. At ang sabi niya rin, may bagyo. Parehas silang nagsalita na may bagyo. Sa palagay mo, sino sa dalawa ang merong mataas na pag-unawa na merong bagyo? Yung nandun sa dagat, correct? Kasi nararanasan niya yung actual na bagyo. Yung isa, nag-o-observe sa bagyo. Hello? Kaya minsan, iaalaw ni Lord na ang tagal mo na nag-o-observe, panahon na pumunta ka sa gitna. Sabi ni Lord kay Peter, Peter, ang tagal mo na sa bangka, why don't you come out of the boat? Start walking on the water. Hello? So, kailangan, sabi ko sa katabi, kailangan natin lumago. So, ano ang ating focus? Kung saan nagpo-focus si Lord, we will go back to His vision and purpose why we were created. God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule. So, dalawa po yan. Likeness, character, and rulership. So, dalawa po yan. So, hindi po pabago-bago si Lord ng kanyang pag-iisip patungkol sa atin. Amen. Ang sitwasyon mo nagbabago, but His thoughts, His purpose, His vision never change. Amen. Ganun pa rin. Yung pa rin yung kanyang focus na tatrabahuin sa buhay mo. Amen. Regardless of your activities on earth, isa lang ang kanyang focus sa'yo. Pupunta ka doon sa dulo at completion ng kanyang iniisip patungkol sa'yo. Amen. Amen? Sabi mo sa'yo katabi, just cooperate with God. Okay. Hallelujah. Minsan kasi, ang hirap nating mag-cooperate. Correct. So ito po, gusto ko pong bigyan po natin ng diin. Why there is mercy in dealings? Bakit merong merciful dealings ang Panginoon sa atin in building our character? Kanina natanong ko, ano ang confident natin sa pagharap sa Kanya? It's not accumulation of wealth, not earthly success, not temporary things in this life. Pwede nating maging pundasyon na matapang tayong humarap kay Lord. Hindi po yun. Mga walang kwenta po yun na pundasyon. Ang pinaka-confidence po natin is that namold tayo ng Panginoon. The greatest achievement of God is that He mold your character. Amen. Hello? So, lahat ng pinagdadaanan natin, katulad ng proseso ni Joseph, makikita natin yung dulo. Naintindihan ni Joseph yung kanyang pinagdaanan at na-realize niya, ganun pala katalino ang Diyos. Amen. Nang sabi niya, the devil, or you meant it for evil. My brother, you meant it for evil. But God meant it for good. Hindi mo masasabi yun hanggat hindi ka natuto doon sa proseso na pinagdaanan. Amen.
Hindi mo masasabi yun. Hindi ka makakakuha ng wisdom kung hindi ka sensitive at mali ang iyong response in the midst of testing and trials that God has allowed in your life. So lahat po tayo ay, whether ikaw ay mayaman, uneducated or educated, meron kang dadaanan na proseso. Meron kang dadaanan na dealings ng Panginoon. So let's start. Hallelujah. Now, the following scriptures shed light upon the development of character through the dealings of God. Everybody say dealings. So merong dinidil sa'yo, dinidil sa atin, both corporately as a body and also as an individual. May dinidil ang Panginoon. At continuous yung kanyang dealing na yan. Sino rito narinig na parati niyang naririnig, "Come follow me and carry your cross"? Madaling pakinggan, tama? Pero sino rito naintindihan talaga yun? Sino talaga yung dinaanan talaga yun? Na kinuha niya yung cross niya, talagang nagpapako siya. Hello? Kasi minsan, nakala natin physical yun eh. No. Hindi po physical yun. Nireveal lang ng Panginoon kung ano ang blueprint for victory. The blueprint for victory is the way of the cross. Which hindi maintindihan ng kanyang mga apostle, hindi maintindihan ng mga principalities, ng rulers. Pero sinabi ng Panginoon that the cross becomes the wisdom of God and the power of God. Sa totoo lang, sino rito talaga yayakapin yung word na sinabi ni Lord na, "Follow me, take up your cross, and follow me. Take up your cross, and follow me. Take up your cross daily, and follow me." Sino talaga yung tuwang-tuwa siya na buhatin yung kanyang cross? Di ba mahirap? Lahat ng masakit, makinig, lahat ng masakit, hindi natin gusto. Sa pagkain lang eh, lahat na mapait, di natin gusto. Sino ito paborito ang palaya? Pag tumaas na yung sugar mo, magiging paborito mo na yan. Ganun lang yan. Kung marirealize mo, yung dating hindi mo gusto, gugustuhin mo na. Ang sabi ni Lord, nung bata pa si Peter sa pananampalataya, when you were young, nung bata ka pa, Peter, pumupunta ka sa gusto mo, at sinusuot mo yung damit na gusto mo. Pero nung ikaw ay nag-mature na at tumanda na, iba na nagsusuot ng damit mo at dadaling ka na doon sa lugar na hindi mo gusto. Bakit ganun? Pag bata ka pa raw, marami kang gusto. Marami kang pinupuntahan. Hindi mo nire-recognize si Lord. Hindi mo nire-recognize yung leading ni Lord. Basta pupunta ka lang doon sa gusto mo. E sabi ni Lord, pag ikaw ay tumanda, iba na magsusuot ng damit mo. Bakit? Kasi tayo, pag nagsusuot ng damit ng bata, puro forma. Puro image natin. Bibili tayo ng magandang damit. Kahit tayo gutom na gutom na. Para lang maalaga, ma-maintain yung image. Sa harap ng Diyos, hindi ka makapagtago. Huh? Kasi bata ka eh. You're still young. Pumupunta ka sa gusto mo. Ang dami mong gustong puntahan. Gusto mo magliwaliw sa iba't ibang bansa. Nainggit ka na sa mga kaibigan mo, nagpupunta sa iba't ibang bansa. Kakapanood mo ng kanilang mga nakalagay sa wall nila. So the more you entertain everything in this world, the more you become conscious of this world. At hindi mo napapansin, ginagatungan ng mundong ito ang lahat ng nakikita mo so that you will not mature in the consciousness of the kingdom. At dahil dyan, the struggle remains. At doon tayo nag-i-struggle. Kahit pastor na tayo, kahit leader na tayo, kahit marami na tayo mga na-achieve sa mundong ito, lahat na pwede natin ma-achieve sa mundong ito na pwede natin ipagmalaki kay Lord. Sabi ni Lord, lahat yan basura. Hindi natin siya mai-impress. Bakit? Diyos siya eh. Paano siya mai-impress sa'yo?
Siya gumawa ng langit at lupa. Hindi ka pa nga nakakagawa ng earth eh. Ba't siya ma-impress sa'yo? Diba? So kahit anong taas ang na-achieve mo rito, hindi ka impress kay Lord yun. Wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Baka may sabi, gusto mo ma-impress kay, gumawa ka nga ng isang maliit na star lang. Maliit sa tingin natin, pero mas malaki sa earth ang star. So ano yung dapat nating maunawaan? Ang daming nakakadisip sa mundo. Inggit na inggit tayo sa mga success ng iba hanggang sa nawala ka na sa focus mo sa kingdom. Ba't mo kakainggitan yung iba? Kasi may pag naiinggit ka pa, buhay na buhay ka pa ka sarili mo, doon mo ma-realize na kailangan mo yung krus. Eh bakit inggit na inggit ka pa eh? Di ba? Oh. Kapag nagmataas ka, mas kailangan mo yung krus. Kaya anong sabi ni Lord kay Peter, nung matanda ka na Peter, pagtanda mo, yung hindi mo gusto, magugustuhan mo. Yung hindi mo pinupuntahan, pupuntahan mo na. O, nung bata siya, anong ginawa niya? Tinakbuhan yung cross, iniwan si Jesus, dininay si Diyos, tinanong lang siya eh. Diba? Si Gethsemane, tinatanong sino hinahanap niya. Sino hinahanap ng mga sundalo? Where's Jesus of Nazareth? Ang tumakbo yung hindi hinahanap. Sa sobrang takot. Diba? Tinakbuhan nila nung marinig yung salitang cross. Pero pansinin nyo, nung nag-mature na si Peter, binabaan ng Holy Spirit, nabaptize ng Holy Spirit, naintindihan ang proseso, dumating yung discipline sa kanya, talaga namang yung prayer niya, hindi na siya natutulog, regular na yung kanyang discipline, sa kanyang spiritual, nagtatrans na siya, hanggang dumadaloy na sa anino niya yung healing. So what happened? Nung siya ipapako na, ayaw niya magpapako ng patayo. Pabaliktad na. Yung ayaw niya dati na cross, niyakap na niya. Bakit? Kasi nag-mature na siya. Paano kung gano'n na tayo, yung response natin sa crisis? Dati natatakot tayong tumulo yung dugo natin. Hindi pa nga tayo dumarating doon sa pagtulo ng dugo sa pagsunod natin kay Lord. Pawis pa lang nga. Sila, yung kanilang buhay, pinakain sa leon, pinagutan ng ulo, pinako. Ikaw, ulan lang, di nakarating. Parang nakakahiya doon sa mga nauna sa atin. Hindi tayo nag-mature. Di ba? Masyado tayong maramdamin, masyado tayong sensitive. Di ba? Alis na ako sa church ito. Total, marami naman church dito sa Bacolod. Ganun bang mga reaksyon na, di ba? Hello? Sino rito pinagalitan ng tatay sa kanyang sariling pamilya, pinagalitan ng tatay, humanap na ibang tatay? Wala, di ba? So doon makikita na hindi pa ganong kalalim yung ating mga pinagdaanan na kailangang mahabagan Diyos sa atin. Nakakaranas ka ng iba't ibang klaseng pagsubok. Bakit? Mahabagin ng Diyos sa'yo. Hindi ko maintindihan yan, Pastor. Bakit mahabagin ng Diyos? Dati ko ang pagsubok, tapos mahabagin. Kasi, alam mo bakit? Kasi kung hindi mahabagin ng Diyos sa'yo, hindi niya ilalagay ang proseso na yan. Pababayaan kanya na lang sa iyong kondisyon na ganyan. Because the only way to victory is the cross. Now, if you will not carry the cross, dahil natatakot ka sa pain, siya mismo ang nag-engineer ng mga situation na hindi mo siya ma-measure, na sa sobrang habag niya sa'yo, nag-allow siya sa chapter ng buhay mo na ikaw mismo tutulungan kanya through the circumstances that you're going through, ay tutulungan ka na mabuhat mo ang iyong cross. Kaya ang Diyos ay napaka-merciful.
Kasi minsan tayo ganito lang. Upo lang tayo sa isang tabi, kukuya-kuyakoy sa buhay, enjoy yung kapayapaan, nag-enjoy ka ng comfort zone mo, nag-enjoy ka ng pagkain mo, nag-enjoy ka ng health mo, nag-enjoy ka lahat. Everything is okay! Meron kang pensyon, meron kang 5 milyon sa bangko, everything, ngingiti-ngiti ka lang. Pero wala kang movement at wala kang spiritual progress, walang increase ng karakter sa'yo kasi komportable ka sa iyong kinalalagyan. At sabi ni Lord, masyado kang komportable. Nagiging idol mo na ang comfort zone mo. Masyado mo nang mahal ang iyong comfort zone. Kaya Abraham, ibigay mo sa akin si Isaac. Yung mahal mo na. Hello? Yes. Alam mo, nung hiningi ni Lord si Isaac, nung mahal na ni Abraham si Isaac. Ang liwanag, give me your son Isaac, whom you love. O, sino yung comfort zone mo? Mahal mo na yung comfort zone mo. Doon na, mahal mo na. Pati pera mo, mahal mo na. Hanggang sa nayayanig yung comfort zone mo. Yung nakakapag-fuel ng iyong kapayapaan na hindi naman si Lord ang pinanggalingan. Meron ba ganun, Pastor? Meron bang peace na hindi si Lord ang pinanggalingan? Oo. Ikaw ba, hindi ka ba mapapayapa? Pag may 10 milyon doon sa ano mo? Hindi ka ba mapapayapa, no? Ha? Sino rito ang magulo buhay kapag may 10 milyon sa bangko? Magulo pa ba buhay mo? Ha? But when circumstances arise, you will understand kung anong klaseng quality ang peace na nasa iyo. Peace na ginagatungan ng pera o peace na nanggagaling talaga sa Kanya. Hallelujah. Hello? Masyado bang malalim itong pinag-uusapan natin? O ano? Because wisdom build the house. So, sa sobrang talino ng Diyos, He mercifully engineered a chapter of your life that you cannot measure Him, you cannot calculate Him, but it exposes the true condition of your heart. Amen. Na yung sikreto na yon, na yung mga hindi nakikita, yung mga nakakover na potential na pwede mong i-deny si Lord sa future is exposed by the process that you're undergone. Hello? Okay. Kaya part 1 nito, haba ng introduction. Sige. Total, 3 nights tayo, 3 part yun. Sino to ready na talagang magpakalalim sa ugat nito? Amen. Okay. Tandaan nyo, sa last days, maraming magsusulputan na mag-aagaw ng focus mo. Merong aagaw ng focus mo na lakaran yung signs and wonders para maging sikat. Alam nyo, pag nag-focus tayo sa signs and wonders, madidisip po tayo. Tandaan nyo yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 7:23, sa last day, many will say, Lord, we prophesy in your name. We do miracles in your name. We cast out devil in your name. Ano sagot ni Lord? Sorry, di kita kilala. Nakakatakot yun. Di ba? So ano yung kinikilala ng Panginoon? What God knows who you are is character. Yun po yung tunay na measurement na talagang mapiplease natin si Lord. Now, let's go to different verses. Pansinin po na yung sinabi rito. From the very beginning, for those whom He foreknew. Ano ibig sabihin ng foreknew? Kilala. May foreknowledge. Bago ka pa dumating dito, kilala ka na niya. And whom He was aware and loved beforehand. Minahal ka na niya.
bago ka pa mag-repent, minahal ka na niya. He also destined, kita mo yung mga word, predestined, from the beginning for ordaining them. Sino yung them? Yung mga kilala niya, yung mga minahal niya. From the very beginning, for ordaining them to be molded, to be transformed into the image of His Son. Which is konektado doon sa Genesis 1:26 na let us make man in our image. In our likeness. Ano ba? And share inwardly His likeness, that He might become the firstborn among many brethren. So kung magkakapatid tayo, si Jesus ang panganay po natin, si Lord ang ating panganay, dapat magkakaparehas tayo ng karakter. Hindi pwedeng naiiba yung karakter mo. Dahil iisa lang yung DNA na implinant sa inyo, the Logos. Christ in you, the hope of glory. Yun lang yung pinunla. So bakit tayo magkakaiba-iba? Hindi tayo pwede magkakaiba-iba. Yung puno ng mangga, kinuha mo yung seed, tinanim mo. Hindi po pwedeng pagtubo nun, santol lang kamukha. Kung saan mo siya kinuha, kung saan siya, pagtubo nun, kamukha niya yun. Lalagon into His likeness yun. Into His image. So, tanong sa atin, paano tayo matatransform yan? Hindi tayo matatransform kababasa ng Bible. Kulang yan. Bakit? Kailangan ng aktual. Sino rito nagbasa ng manual sa swimming na tapos nung mabasa niya from 1 to 15 pages, marunong na siyang mag-swimming? Binasa mo lang yun. Pero pag hindi ka napunta sa dagat o sa swimming pool, hindi ka lumutang, nagbasa ka lang. Pero wala ka talagang aktual. Hello? Hindi mo siya ikatabi. Kailangan mo na aktual. Diba? So malalaman at malalaman mo kung talagang natuto ka sa buhay, hindi dahil marami kang nabasa libro. Kung hindi, marami kang pinagdaanan sa aktual at natuto ka personally doon sa itinuturo ng Diyos sa'yo. Na lahat ng dinaanan mo yun, marami kang natutunan, and you will never regret what you have gone through. Kung hindi pupurihin mo si Lord when you look back. Because you see the mercy of God why He allowed it. That's why when Joseph looked back, he said, God is so full of wisdom. When he looked back to his life, he said, God is full of wisdom. Pinauna niya ako rito para iligtas kayo sa tiyak na kamatayan ng 7 years famine. He began to understand why. Why those things happen in his life. Tapos nagtatanong ka, Lord, bakit nangyari sa akin ito? Hindi mo sa'yo katabi, maintindihan mo rin later on. Hallelujah. Praise God. Hello. Kanya ba kaya? So minsan nawawala tayo sa focus kapag ka na-over-magnify ang iyong pain. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mo entertain yung pain. Alam niyo, ito, makinig ka, emotional pain kay Jesus. Yung inalagaan niya ng 3 years, inudas siya. Hindi ba masakit yun? Doon pa lang, pwede na siya umaya. Lord, sakit nun. 3 years kong Bible study. Niwan ako. Yung sakit. Pwede kang mag-react na. Ayun ko na. Hindi na pupunta sa cross. Yan palang masakit. Cross pa. Diyan meron siya reason na po pwedeng gumime up na siya along the way. Paano kung gumime up siya at hindi siya namatay sa cross? May salvation ba? So sabihin mo sa iyong katabi, sa iyong kamatayan, maraming masasave. So, tanong, bakit hindi nasasave yung iba? Kasi hindi ka namamatay sa sarili mo. Bakit di mo ma-reach out yung iba? Kasi nakakulong ka sa comfort zone mo. Ba't hindi ka nag-evangelize?
marami kang mga iniisip. That's the reason why. In His mercy, He allows circumstances so that you could walk above the water. Amen. Yung hindi mo maintindihan, maiintindihan mo sa actual. Kaya sabihin mo sa yung katabi, mag-submit ka lang. Alam mo yung pinanghampas kay Jesus Christ sa likod, siguro unang hampas pa lang yun, yung nakayod yung kanyang likod. Pwede ka na sa, ayaw na! Pwede naman eh. Pero bakit siya nanahimik? Walang kasalanan, pinagbubugbog, tumulo, dugo. Tahimik lang. Tayo, hindi pa napapalo. Ang iingay natin! Kung makapag-react tayo, para bang pinagtaklobang tayo ng buong mundo? Para bang aping-api na tayo? Hallelujah. Sabi mo sa yung katabi, kailangan natin talagang lumangon. Makikita mo yung measure. Yung tunay na measure ng church growth, it's not by numbers, it's by the maturity of the character of Christ in us. That is the true measure of church growth. Huwag kayo magpapadala doon sa paramihan. Kasi marami din pupunta ng impyerno. Paano kung doon kayo napasama? Di ba? Many are called, few are chosen. So, few lang magpupunta sa langit. Ang tanong, kasama ka ba rin sa few? O kasama ka doon sa cold? Ano ibig sabihin ng cold? Malamig. On the last day, the love of many will grow cold. So mag-ingat tayo doon sa mga prophecy ni Jesus na gano'n dahil sigurado mangyayari pag hindi ho tayo nag-ingat. Kasi masyado na tayo nakakulong sa ating comfort zone. Nagiging indifferent na yung ating pakiramdam both sa Panginoon at doon sa kapwa nating mga Kristiyano. Sa sobrang focus natin na magtagumpay, sa sobrang focus natin sa ating mga personal dream. I'm telling you, I'm not against your dream. Pero kung malapit na dumating si Lord, 1 week from now, darating na si Lord, may kwenta pa ba ang dream mo? Dapat alam mo rin kung kailan siya darating. Mas maganda yung habang nagtatakbo, tumatakbo ka doon sa pinagagawa ni Lord sa'yo, kahit simpleng janitor ka lang, pero malalim ang pag-ibig mo kay Lord. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta nawawala sa focus sa relationship mo sa Kanya. Kaysa yung ikaw ay nalunod sa yung success. Di ba? Nakakalunod, nakakalasing ang mga earthly success sa mundong ito. Di ba? Meron ako nakapanood sa YouTube, isang bata. Sinabitan ng tuwan-tuwa naman yung bata ng medalya. Pagkatapos, yung kanya mga kamag-anak, mga tiyuhin, meron parang matapos bigyan siya ng medal, yung kanya mga tiyuhin, pinaglaruan siya, meron ang dami nilang dala-dalang medalya. So, sinabitan na siya, may 3 na. Tapos sinabitan pa na isang katutak na medalya yung una. Hanggang sa puro medalya na, dami. Yung bata, pinaglaruan siya. Doon sa kanyang graduation. Tawa ng tawa yung mga tao. Parang sinasabi, o yan, magsawa ka ng medalya. Anong saysay niya? May medal ka sa mundo, pero kay Lord wala. Tandaan po ninyo, pagdating doon sa crowning ceremony, merong crowns na ibibigay sa'yo. Yung mga nagtiis sa testing and trial, they will receive the crown of life. May crown of life. Merong nakahanda para sa'yo. So, gusto ng Panginoon na tayo ay kasama doon sa pamilya na yun. Iisa ang DNA. Kaya ang tawag kay Lord, firstborn. So tayo yung kapatid. So parehas ang DNA. Sabi mo siya katabi, parehas lang ang DNA. Hallelujah. Okay. Let's go. Si Paul, meron siyang word na sinabi. Philippians 1:6. Sabi niya, I am convinced. Sino rito convinced na? Convincido na talaga.
Nung dumadaan sa iba't ibang proseso, iba't ibang problema, mas lalo siyang nakukonvince. Hallelujah. Ano sinabi? I am convinced and sure of this very thing. Ano yun? That He which began a good work. Ano yung una niyang trinabaho? Yung una niyang tinatrabaho is to mold the character of Christ in us. Siya na nagsimula. Sabi niya, He will what? Continue. Until the day of Jesus Christ our Lord, right up to the time of His return. What is that? Developing the good work in you and perfecting you. Ano sabihin ng perfecting you? Mature you. And bringing you to full completion. Hallelujah. Sabi mo sa katabi, sana makarating ka sa pagkakumpletuhan. Yung kompleto ka. Nung haharap ka na kay Lord, kompleto ka. Di ba pagkakamold sa yung kompleto, mukha, tenga, lahat kompleto ka. Yung karakter, kompleto. Hallelujah. Pero ang reality, meron pong hindi makukumpleto. Kaya nung nagtanim si Lord, the same DNA of Logos, yung iba 30 lang, yung iba 60, at yung iba 100. Yun yung kumpleto. Di ba? Si Paul, sabi niya, bago siya mamatay, ito sabi niya, I run the race. I finish the course. Now I'm going back to Him. Dalawa lang nakapagsabi doon sa Bible ng it is finished. Si Paul tsaka si Lord. Di ba? Sarap pakinggan yung ganong klaseng mga statement na kung saan yung statement na yon ay hindi lang basta-basta statement. It was backed up by the process na pinagdaanan nila. Hallelujah. Sa atin, bakit may mga delay? Ba't hindi tayo nakumpleto? May delay. Bakit na delay? Yung clay, habang minomol, biglang tumakbo, lumabas. Kaya meron mga delay. Ang delay minsan, 2 buwan, 3 buwan. Minsan umaabot ng taon. Tagal naman bumalik ng anak mo sa will para mamold ko ulit. Bakit? Kasi hindi ka naman niya pipilitin eh. Hindi ka niya pipilitin. It's your choice. Si Satanas, tatakutin ka niya para lumuhod sa kanyang Diyos-Diyosan. Kay Lord, walang coercion, walang takot. Nasa sayo yun. Sabi mo sa iyong katabi, nasa sayo yun. Yung baka sabihin mo, Lord, huwag kang tumigil sa iyong trabaho mo sa akin. Huwag kang tumigil. Minsan, tumitigil lang yun kapag ka masyado mong ine-entertain yung pain ng pinagdadaanan mo. Napapahinto ka kapag ka ikaw ay masyadong nag-e-entertain sa iyong mga emotional hurts. Alam niyo kung bakit na-slow down yung pag-journey nila Abraham sa Promised Land? Ano yung mga nakapag-slow down sa kanya? Sabi ni Lord, Abraham, get out from the land of Ur. Leave everything behind and I will show you your inheritance. Sabi niya, leave everything behind. Anong ginawa ni Abraham? Dinala lahat, kabaligtaran. Dinala tatay, dinala asawa, dinala mga ari-arian. Then along the way, pagdating nila doon sa Haran, si Haran, yun yung namatay na kapatid ni Abraham. Si Tera nag-emote. Sinong Tera? Tatay ni Abraham. Sabi niya, stay muna tayo rito sa Haran. Naalala niya anak niya. Kakaalala niya doon sa anak niya, kaka-emote niya sa kanyang anak, namatay si Tera doon sa Haran.
umatake sa kanya? Emotional sabotage to slow them down from destiny. Sabi mo siya katabi, huwag ka masyadong ma-emosyon. Alam mo yun, lagi ka nag-emote. Sa dami ng mga problema mo, marami kang mga emosyon na lumalabas. Hanggang sa yung dulo ng buhay mo, awang-awa ka na sa sarili mo. Hanggang sa dumating yung time na nadidepress ka na. Hanggang sa dumating yung time na gusto mo nang mamatay. Ganun nangyari kay Tera. Naalala niya yung kanyang anak na si Haran. Ayun, namatay doon sa Haran. Emotional sabotage. Kaya kita mo si Jesus, meron siyang emosyon, pero hindi siya emosyonal. Umiiyak siya kapag meron siyang mga sitwasyon katulad doon kay Mary, umiiyak siya. Pero hindi siya emosyonal. Hindi niya ina-allow na yung emosyon na yun na mag-control sa kanya. Amen? So, kailangan din natin mag-mature sa area niya. Para lahat po tayo ay, pagdating sa gera, hindi tayo mga emosyonal. Kasi pagdating sa gera, very emotional ka, hindi ka makakalaban ng tama. Kasi sa loob mo pa lang, may tama ka na. You're emotionally hurt. Saan tayo na-hurt? Misinterpreted na mga action, miscommunication, mga salita. Kaya ayaw na natin magsalita eh. Bakit? Kasi nakaka-hurt tayo. Nung hindi ka naman nagsalita, na-hurt pa rin sila. Bakit? Kasi ayaw mo magsalita. So di mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo sa mundong ito. Pag madaldal ka, naiinis sa yung tao. Pag nanahimik ka, ba't hindi ka nagsasalita? May silent attack ka ba sa akin? Ha? Eh pagka nag-aaway yung mga may asawa, tatahimik na lang yun, buong maghapon. Ang tawag doon, silent attack. Ha? Magre-reconcile lang yan kapag nagtimpla na ng kape. O, kape. Ano yan? So, sa pamilya, may mga warfare yan eh. Pero alam mo, kapag ka ikaw ay nag-mature na, lumalago ka na, hindi ka na mag-emote eh. Bakit? Dati pag naghugas ka ng pinggan, emote ka ng emote. Diba? Kasi single ka pa nun eh. Bata ka pa eh. Nung nanay ka na, ikaw na lahat. Ikaw nagmamalengke, ikaw magluluto, ikaw maghugas ng pinggan. Wala ka nang ka-emosyon sa ginagawa mo eh. Normal mo na lang na hinuhugasan yung pinggan. Normal ka na lang naglalaba. Normal ka na lang na naglilinis. Bakit na normalize sa'yo yun? Hindi ka na nasasaktan habang naglilinis ka. Dati, sakit na sakit yung sama ng loob mo. Di ba? Utusan ka ng nanay mo. Nagmamaktol ka. Bubulong-bulong ka habang naghuhugas ng pinggan. Pagkatapos mo mahugas, ayun, lahat ng baso na merong hawakan, tanggal na lahat. Tataka sa'yo, bakit wala nang hawakan to lahat? Kasi, nung naghuhugas ka, masama loob mo. Ganun ka lang, uy, tanggal na naman. Hanggang sa paisa na paisa, hanggang na makikita mo, wala nang hawakan. Hawakan mo na lang na gano'n. Hindi mo naman maitapon. O, di ba? Sana tayo po sa ating proseso ng buhay, magkaroon po tayo ng wisdom na tayo po ay mag-respond at hindi po parating nagre-react. Once na nag-increase yung ating respond, magmamature po tayo. Pero kung mas mataas po ang ating reaction sa nangyayari sa atin, hindi po tayo magmamature. Dahil lagi ka na lang nagre-react. Amen. Hallelujah. Praise God. Psalm 32 verse 4. Ano sinabi ni David dito? Day and night, your hand was heavy upon me. Nakaranas ng proseso si David na kung saan yung kamay daw ng Diyos napakabigat sa kanya.
Hello? Sino rito nung bata lagi pinapalo ng tatay ng nanay? Mabigat ang kamay. Di ba? Si David, naranasan niya yung proseso na mabigat yung kamay ng Diyos sa kanya. Hello? Ito po yung mga totoong tao na nakaranas ng mga nararanasan mo ngayon. Para sabihin sa'yo na parehas lang tayo, hindi ako yung iniisip mo na para bang paborito ako ng Diyos. Hindi. Lahat tayo dadaan yan. Sa Hebrew 10:32 sabi niya, "But call to remembrance the former days in which after you were illuminated." Ano sinabi niya? Call to remembrance the former days. Yung dati, yung mga nakaraan, in which after you were illuminated, na ikaw ay naliwanagan. At nung ikaw ay naliwanagan, ano sinabi niya? You begin to endure a great fight of affliction. Hello? Ano yung mga nadaanan mo? Mga affliction, mga testing, mga trials sa buhay na ito. Dahil naliwanagan ka na, you have now the capacity to endure. Mas lalo kang handa sa mga darating pa na labanan. Praise God. Nakakatakot naman yata yung preaching na to. Wala na bang katapusan ng testing and trial? Makinig ko kayo. Kapag dumadaan po tayo dyan, meron tayong konting pahinga. At yung konting pahinga na yon, supposed to be gamitin natin yon for building up our capacity for the next level. Kita niyo si Pacquiao? 8 division ang kanyang panalo. Hindi siya umangat sa division na yun nang walang laban. Habang tumataas yung division yun, mas lalong nagdidemand ng discipline at exercise. Kasi pataas ng pataas yung kalaban niya. Hindi mo siya katabi. Naintindihan mo? So, ano nangyari? Ano nangyari? Kapag dumarating po tayo, naka-overcome tayo ng isang process, merong pahinga. I-build mo yung capacity mo at during that time, huwag mong sayangin, huwag kang mag-rejoice kaagad. Bakit? May susunod na level. So habang wala pa yun, nagbi-build up ka na. Tinataasan mo na yung level of discipline mo. Tinataasan mo na yung level of operation mo. Yung spiritual routine mo, mas tinataasan mo na yun. Hello? Hanggang sa paunti-unti ka nang nadidetach sa steering ng mundo. Darating yung time, hindi ka na makikipag-compete sa success ng iba. You will no longer compete to the success of this world because you're no longer of this world. Darating yun. Hello? Hanggang sa masasabi mo katulad ni Paul, I learned how to be content in every situation that I am. I learned how to be content when I am full. And I also know how to be content when I have nothing. Kaya meron ako o wala, my heart, my love to God is the same. May pera ako, praise the Lord. Wala akong pera, praise the Lord pa rin. Hindi nakabase sa mundo ang aking pagpupuri kay Lord. Nakabase ang aking pagpupuri pa sa salamat because God never changed. He is always good. He is good. Sabi ni Job sa kanyang asawa, yung asawa kasi natira. Yung unang round, pinatay, pati anak, pati hayop, pinatay. Tapos itinira ng Diablo yung asawa, nire-reserve for another level of attack. Gagamitin yung asawa niya one day. Nung nagkaroon na ng ketong from head to foot si Job, saka siya nagsalita. Saka ginamit ng asawa. Nagsalita yung asawa kay Job. Ano sabi? Sumpain mo na ang Diyos mo. Para matigil na yung pain na yan, mamatay ka na. Sarap mag-encourage ng asawa na yun, ano?
awang-awa sa'yo, para, kumbaga sa ano, supply mo na ang Diyos mo. Mercy killing na to. Wala ka na, kinakain na yung katawan mo ng buong ketong, Hirap na rin akong tingnan ka. Hindi ko na matiis, Job, na ikaw nagkakaganyan. Sumpahin mo na ang Diyos mo para i-judge ka na niya at mamatay ka na at makapagpahinga ka na. Hello? Ano sagot ni Job? Tumahimik ka dyan. Hindi ka ba tatanggap? Puro ba mabuti lang ba ang tatanggapin mo? Bakit yung ganitong klase hindi mo ba tatanggapin? At ang sabi ng word, hindi nagkasala si Job sa kanyang bibig. Minsan, pag may proseso tayo, ang dami nating kasalanan dito. Dami nating mga sinisisi. Yung mga namatay nating magulang at lolo, sinisisi natin. Ba't kasi sila naghihirap Bakit yung naghihirap ako ngayon? Ba't ang hirap nila Nisisi mo nanay mo. Ba't kasi nag-anak kayo ng marami? Ito mo buhay ko ngayon. Ang bibig natin. Dami sinasabi. Alam, pansinin niyo yung word nito. After you were illuminated. Remember the former days. Yung mga dinaanan mo daw na proseso. Dahil natuto ka doon sa proseso na yon, you were what? Illuminated. Nagising ka. Tapos dahil sa illuminated ka na, now, you're ready to what? Endure a great fight of affliction. Na nakapokus ka na sa mga circumstances na magiging alerto ka, hindi para magreklamo, kundi magpatuloy na i-please si Lord in that process. So that you end up what? With an increase of capacity of character to express God in this world. Amen? Tingnan po natin si David. Psalm 18:13. As for God, His ways is perfect. The word of the Lord is tried. Pansinin mo niya. As for God, His way is what? Perfect daw. Paano nasasabi ni David yun? Nakaranas siya ng tagutom, nakaranas siya, nag-aarte siya, makakain lang siya, nakaranas siya nung nagdrama siya na para siyang baliw. Bakit niya nagawa yun? Ang dami niyang pinagdaanan. Yung army niya, maraming may utang. Sabi niya, but the way of the Lord is perfect. And the word of the Lord is tried. Sino ito nakatanggap ng word ni Lord personal? Ulitin ko, nakatanggap po kayo personal na rema sa inyong buhay na naranasan nyo na nangako ang Diyos sa inyong kaso. Pero, pansinin po ninyo, bago kayo dumating sa fulfillment nung sinabi sa'yo, ang dami mong pinagdaanan. Hello? At dahil doon, that word na tinanggap mo is what? Ang tinatry, paano mo pinanghawakan yung word? Si Joseph, nagdaan siya sa bawat proseso na yon kasi hawak-hawak niya yung word. Tandaan po ninyo, isa lang ang direction ng word. Fulfillment. Pero bago ka dumating sa fulfillment, ng blessing ng fulfillment na yon, dapat yon merong, pagdating nung sa dulo, merong kaakibat na equal capacity of character para hindi ka malunok nung seat of power na yun to become the governor of the kingdom. What kung walang character development na nangyari kay Joseph? Dumating siya sa seat of power, second in command sa Egypt, at nag-meet kayo ng iyong mga magkakapatid na sumira ng buhay mo 20 years ago. Halos hindi na nga siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Pero si Joseph, kilala niya, mga kapatid ko to. Then umiyak siya behind the scene. Nagpapanggap lang siya, merong authority. Pero yung puso niya, ganun pa rin. Malambot pa rin. Hindi tumigas ang puso niya. And yet, he has now
the second in command. Sabi nung mahal na hari, ito yung singsing. Lahat ng nandito sa Egypt ay pamamahalaan mo, maliban na lang sa trono ko at sa asawa ko. So meron na siyang pangnotaryo ng lahat ng dokumento. Nasa kanya na yung authority. Ganun po, kaya malalaki po yung singsing noon. Yun yung pinang-notary. Once na nag-decree siya, lalagay sa sulat, ino-notarize ng kanyang singsing. Paano kung ikaw si Joseph? Hindi ka dumaan sa proseso, walang character building, then dumating ka sa seat of power. It is a possible thing na pwede kang maghiganti dito sa sumira ng buhay mo. Na nilayo ka, binenta ka, nakakulong ka dahil sa kanila. Wala bang tendency na gumante? Meron. Meron. Eto, makinig kayo. Maraming mga tao nagpo-focus magpakayaman sa pera. Bakit? Kasi nakaranas sila ng pang-aapi. Kaya sasabihin nila, mag-aaral ako mabuti. Magpapakayaman ako at babalikan ko kaya ako. Nagpapakayaman. Bakit? Gustong maghigante. Bakit? May nang-api sa kanya. Kaya pinagpipilitan niya magkaroon ng mga magkamal ng pera, magkaroon ng mga material things para lamang matanggal ang reproach ng pang-aapi ng mundo sa kanya. At higit sa lahat, na-realize niya, ang tinatanggap lang sa society ay yung mga mapepera. Ang iginagalang lang ng mga tao ay yung mga taong mapepera. Kapag wala kang pera, hindi ka gagalang. Pero pag may pera ka, respetuhin ka. Yun ay tinuro ng mundo. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, kumusta na puso mo? Nire-realign ba yung puso mo, yung motibo mo ngayong gabi? Ha? Sino rito maghihigante? Taas ang kamay, naghihigante. Pero mo, nagpapakayaman ka, mayroon ka palang ibang motibo. Hello? Saan ang motibo nila? To build your character. Psalm 12:6, sabi niya, the words of the Lord are pure words. So when you have the word of the Lord inside of you, dadaanan mo ito, as silver is tried in the furnace of the earth, purified 7 times. Hallelujah. Sabi mo siya katabi, pinupurify ka ni Lord. Ano pa sabi ni David? Before I was afflicted, ito nagkaranasan niya ito. Bago ako dumaan doon sa affliction na yon, ano sinabi niya? I went astray. Nag-iba ako ng daan. But now, I have kept your word. Nung nawala siya sa pathway, nakaranas siya ng affliction. At sinasabi niya, yung affliction na yan ang nagtulong sa akin para mabalik ako sa iyong salita. Hello? So kapag nakakaranas ka nito ng affliction sa buhay, huwag kang tumakbo palayo kay Lord. Tumakbo ka palapit kay Lord. Don't run from God. Run to God. Huwag kang tatakbo. Huwag mo lalayasan ng church. Mas lalo kang umaten. Mas lalo kang mag-pray. Hallelujah. Alam niyo, once we understand this process, why there is a dealing, you will understand the wisdom na gustong makita mo while going into that. At habang nababago ka, makikita mo, habang dumadaan ka doon at nalagpasan mo, ang kagalakan ng Diyos, hindi yung ikaw ay nagkaroon ng 10 milyon. Ang kagalakan ng Diyos ay naging kamukha ka niya. It's not what you have materially. It's what you have become. You become like Him.
Amen. Hebrew 12, verse 7. In times of affliction, ito po yung dapat natin gawin. Ano sinabi ni Pablo? You must submit to and endure correction for discipline. Why? God is dealing with you as with sons. Bakit sinabing as with sons? Kasi kung hindi kanya anak, wala siyang pakialam sa'yo. Pero kung anak ka niya, isang ebidensya na anak ka niya, ay padadaanin ka niya sa proseso. Halimbawa, may nagsasyabu, kapitbahay niyo. Pakikialam mo ba yan? Hindi. Hindi mo kaano-ano yun. Di ba? Bakit ka pagbabawalan? Di naman kita anak. Pagdating sa anak mo, nanigarilyo, siya ang pinagbabawalan mo. Bakit? Anak mo eh. Bakit mo pinalo? Kasi anak mo. Subukan mong paluin yung kapitbahay mo. Ano mayroon sa'yo? Wala kang karapatang paluin siya. Bakit? Ano relasyon mo sa kanya? Si Lord, may relasyon sa atin. Anak niya tayo. O kaya dumadaan tayo rito sa pagkukorek. Sabi mo sa katabi, di ba naliliwanagan ka na kaya? Hallelujah. Praise God. Most, if not all, God's leaders experience the real development of character through the dealings of God. Sila Abraham, sila Moses, sila Elijah, and even the Lord Jesus Christ all experience the deep dealings of the Lord. Now listen, once na nagkaroon ka ng deep dealings, ibig sabihin, you are part of the few chosen few na gagamitin ng Panginoon mightily. Bakit matindi ang pinagdaanan mo? Kasi nasa isip niya, dahil matindi ang pagkakagamit ko sa'yo, matindi rin ang proseso mo. Pero kung hindi ka niya gagamitin ng matindi, hindi ka niya padadaanin ng matindi. Hello? Sabi mo sa iyo katabi, gusto mo bang gamitin ka ni Lord ng matindi? May dadaanan kang matindi. Anong hinahari namin yung sabi mo, Lord, gamitin mo ako ng matindi! Okay. Hiningi mo eh. Use me, Lord! Use me, Lord! Gagamitin ka nga. But before God use you, He will prepare you. And part of preparation is you will go to the dealings of God. That every motive will be exposed. Lahat ng motibo mo. Expose siya. Kaya si Lord, hindi niya nire-reveal sa iyo lahat. Bakit? Kasi pag nire-reveal niya sa iyo lahat, sasabihin mo, lahat to, testing lang. Bakit hindi ni-reveal ni Lord kay Abraham na meron palang ram doon? Hindi niya ni-reveal yung ram. Kasi pag nauna yung ram, nakita niya, testing lang to. Ayun yung haalay. Oh. Hindi ganun eh. Naunang niyang inilagay si Isaac sa altar bago yung ram. So yun ang dahilan kung bakit hindi niya sa'yo nire-reveal lahat. Para hindi ka niya maagawan ng tunay mong respond at reaction. Dahil doon sa respond at reaction mo, dito na mumul ang karakter mo. Hindi ka niya nanakawan ng tamang reaction. Hello? Kaya ang reveal lang kay Joseph, isang senaryo lang ng kanyang pelikula. Hindi yung buong pelikula. Yung isang senaryo lang na nakita ni Joseph, yung nag-ahari siya, nagbabow down yung kanyang mga kapatid, yun lang nakita. Pero hindi pinakita yung dinala siya sa empty na balon, binenta kay Potiphar, nakakulong. Hindi na pinakita sa pelikula yun. Yung maganda ang pinakita. Kasi na-encourage yung maganda eh. Uy,
Maghahari ako. Magbabow down yung heaven. Magbabow down yung buwan. Tsaka yung sun. Magbabow down sa akin. Tuwa-tuwa. Sarap ng panaginip na ganun eh. Pero yung dinaanan niya, hindi ganun eh. Kaya kapag mayroon kang magandang promise, bago mapulpil yun, may dadaanan kang pangit. At yung pangit na yun ang magpapaganda sa'yo. Kasi minsan, pag na-overwhelm tayo ng mga pangit na ito, nag-iiba na yung ating emosyon, nag-iiba na lahat, wala tayo sa focus, we question God, we question the promises of God, hanggang sa tinatamad na tayo, ayaw natin mag-church, tatampo tayo kay Lord, di nasagot yung prayer natin sa gusto nating oras. Lord, kailangan sagutin mo ako bukas, ha? Wow! Nakakaya naman sa'yo. Hallelujah. Pag di mo ko sinagot, di na ako atin ng church. Oh. Hallelujah. Binabride mo sila. Di ba? Para tayo mga prostinan. May kapalit. Yung obedience natin, may kapalit. Lord, i-bless mo ako paglilingkuran kita. May kapalit. Nangihingi ka ng motor. Lord, pengin motor, magpapalo up ako. Nung dumating yung motor, di ka naman nagpalo up. Kilala ni Lord yung puso natin. We were sinful from the very beginning. Contaminated tayo ng sinful nature. Kaya kilala tayo ng Panginoon. Kaya lahat ng tendencies na i-reject natin si Lord, i-deny natin si Lord sa future, lahat yon pinupurga ni Lord through affliction para hindi na natin siya i-deny sa future. Kasi kung hindi mo dadaanan yan, hindi aalsa sa puso mo yung dapat na madil. So bakit kailangan pa niyang idaan si Abraham sa ganon? Ngayon sabi ni Lord, kung babasahin niya, now I know. Anong now I know? Hindi ka ba omnipotent? Hindi ka ba all-knowing? Bakit mo sinasabing now I know? Hindi mo ba alam? Yung gano'n na magiging reaction ni Abraham? Hindi. Ang ibig sabihin ng now I know on the actual. Na ito ang response mo. Na mas mahal mo ako kesa sa ibinigay ko na Isaac sa'yo. At dahil dyan, magmumultiply yung inalay mo sa akin. Hello? So, the Lord considered that wala pa yung 10 Commandments as an act of righteousness. Masyadong malalim ang dealing. Sino rito nakaranas ngayon? Naintindihan ngayon? Bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay ngayon sa buhay mo? Hallelujah. Kaya ang dulo, bago tayo punta sa dulo, dito muna tayo sa gitna. Sa part 1 pa lang tayo. Matatapos tayo siguro ito mga 7:30. Okay lang ba? 7:30 tayo matatapos. Madali lang naman pumutang hinigaran. Now let's look at 4 different aspects of the dealings of God. Okay, number 1, we look at the need for the dealings of God. Bakit? Bakit kailangan? Kasi kailangan kang i-deal. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan kang i-deal. Di ba? Lahat ng produkto, makinig kayo, ito, ilaw na yan. Yung ilaw na yan, hindi yan ibebenta hanggat hindi yan natetest. Bago nila na-invento yan, ang dami ng on and off yan, ang tagal ng on and off yan, hanggang sa umabot ng 1 milyong on and off yan. Pagdating sa 1 milyong on and off, patay na siya. Oh, proven to. Ganito ang lifespan nitong ilaw na to.
After ng 1 million na on and off, mamatay na siya. So, hindi yan inilalagay doon para ibenta kung hindi yan na-test. So, ganun din tayo. Hindi tayo i-release ni Lord kung hindi tayo na-test. Ang daming nag-agresibo na sumunod kay Lord, hindi na-test. Ayaw ng testing. Kaya pagdating sa church, ang daming samaan ng loob, hindi makayanan. Bumigay. Ang daming mga emosyon. Ang daming mga salita. Sa kanya sasabihin, ang hirap palang magpastor. Sabi ni Lord, ginusto mo yan eh. Di ba? Akala ko madali lang. Akala mo lang yun. Ngayon, alam mo na. Bakit? Kasi aalagaan mo yung tao eh. Aalagaan mo yan. Aalagaan mo, may iba-ibang personal niya, iba-ibang utak niya. Iba-ibang motibo niya. Nasa loob yan. Di ba? At lahat ng yan ay magiging critic mo every Sunday. Lahat yan mag-iisip ng gusto nila. Lahat yan may kanya-kanyang standard sa utak nila. Kapag nagsalita ka ng mali-mali, na-violate mo yung kanyang standard, nasaktan nyo. Pag sumigaw ka sa preaching mo, na-violate mo yung standard niya, dapat malumanay lang. So lahat yan, iba-iba ang mga reaction niya. So paano kung susundin mo na ngayon? Malumanay nga lang pala ako. Sinasaktan siya. Ayun siya, bawal sumigaw. Sige, hindi. Time will come, hindi ka na pleasers of God or pleasers of men. Yeah? So litong-lito ka na. Sino susundin ko? Mga sinasabi ng tao, sino ba? Mga tao. So instead na mapayapa ka sa loob ng church, nagugulo ka. Hello? Kung gusto niyong gumante sa may kasamaan niyo ng loob, iinganyo niyo magpastor. Parang joke pero totoo eh. Parang hindi ganun kadali kasi mag-alaga ng tao eh. Yung aalagaan mo, sasaktan ka niya. Sabi mo sa yung katabi, magkakasakitan tayo. Yan ang katotohanan. Huwag mo itago yung totoo, magkakasakitan talaga tayo. Yan ang tanong. Sa mga sakit na yon, ang chapter ng buhay mo, ano yung nagiging ikaw? So kailangan, that's why the dealings is needed. We will look at the need for the dealings of God. Yung pangalawa is that we will define words describing the process. Kasi minsan, di natin maintindihan, ano ang tawag dito? Testing, trial, saan ba ito? Apan ba ito? Makinig ko kayo, hindi lahat na nangyayari sa inyo kagagawa ng demonyo. Yung iba na nangyayaring mga problema mo, kagagawa niya ng mali mong desisyon. Kasi hindi ka pa mature. Hello? Hindi lahat si Lord ang may kagagawa niya. Correct? Sisisihin ko ba si Lord kung naubos ang buho ko? Kagagawa ba niya yan? Hindi ko pwedeng isisi si Lord. Lord, ba't mo ginawa ka dito? Hindi. Amen, amen. Hindi. Di ba? May consequence. Si David, yung kanyang naranasan na namatay yung kanyang anak kahit nag-fasting pa siya, hindi binuhay eh. Doon mo makikita yung sovereignty ng Diyos na kahit king ka na, hindi ka exempted sa proseso.
Na tayo dadaan dyan. Para ialsa kung ano talaga yung nandoon sa loob mo. Kung talagang tunay nga na may ginto ka doon o tansyo lang yun nandyan. Everything will be tested by fire. So how do we respond? We got to respond wisely in our walk with our God. Yung pangatlo, we will discover the purpose of these dealings. Habang ikaw ay palalim ng palalim sa takbo mo kay Lord at lakad mo kay Lord, kahit sa pagtulo ng iyong dugo, ay yayakapin mo ang pagsunod. Hallelujah. Ikaw kaya sabihan ni Lord, anak, sa pagsunod mo sa akin, mapapako ka. Lord, ayoko mapako. Ganun ba ang reaction natin? Lord, pawisan na lang ako, wag nang pawisan ng dugo. Pero sabi ni Lord, not my will be done, your will be done. That's love. That's maturity. Hello? At yung pangapat, we will see that what attitude responses one should maintain to guard and foster God's dealings in the information, in the formation of character. Ano yung klaseng attitude at responses natin para ma-maintain at magwardyahan yung dealings ng Diyos para sa formation ng ating character. Merong tamang attitude. Sa mga bata na sinisermonan ng magulang, anong tamang attitude? Sumagot o manahimik na lang? Manahimik ka na lang. Si Jesus, nanahimik na lang habang pinapalong. Tahimik lang siya. Amen? Huwag na tayo magja-justify. Hindi makakatulong. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka na mag-justify. Hindi makakatulong. Alam niyo, pagka sumasagot ka sa magulang mo habang ikaw ay kinukorek, you're only showing your disrespect. So matuto kang manahimik katulad ni Lord. Si Lord nga, walang kasalanan, tahimik eh. Tapos tayo, na maraming kasalanan, ang iingay natin. Pag sinabi ng nanay mo, alas 10, alas 11, nandito ka na sa bahay, nandito ka na. Pilitin mong makauwi. Huwag ka na magja-justify. Kasi nagyaya si ganito eh. Kasi hindi ko naman mahindihan eh. Kasi wala eh. Kung ano inutos, ano na pagkauso, anong rules, sundin mo. Sabi ng nanay mo, pagka nakita nyo na marami ng hugasin sa sa lababo, huwag nyo na akong antaying utusan pa kayo. Hello? Rules yun. So, ano yung tamang responses natin kapag dumadaan tayo? Okay, let's go. Tignan natin kung ano yun. Number 1. Number 1, the need for the dealings of God. Bakit kailangan? Kasi meron tayong fallen nature. Bumagsak tayo. Yun ang isa sa dahilan. Bakit kailangan? All of us are born in iniquity and shaped in sin. We all have a fallen nature na namana natin kay Adan, with which we must cope throughout our lives. Habang nandito ka sa mundo, kailangan mo labanan yan. Hello? So the fallen nature of man is not in harmony with any of the things of the Lord. Whether you like it or not, that fallen nature, hindi nag-aagriyan sa gusto ni Lord. Kaya habang ikay dumadaan sa proseso ni Lord, nasusunog yung dapat masunog. At matira yung dapat matira. Ang ginto, pinadadaan sa apoy. Ang malalaglag lang
Ang maseseparate lang sa ginto ay yung mga dross, yung mga dumi. So the only way to separate the dross and the true riches ay apoy. So kailangan mong dumaan. Yun lang ang paraan para maiiwalay sa'yo at makita mo at mapagtagumpayan mo ang fallen nature na yan. Amen. Praise God. Next, the origination of man's sin was not of himself. Hindi galing po kay Eva at Adan, but from Satan's deceit. Otherwise, man's sin would be devilish and ineradicable. So, ibig sabihin, kung nanggaling sa tao, nagsimula sa tao ang kasalanan, mahirap nang burahin niya. Pero ang nag-originate ang kasalanan kay Satanas, that's the reason why merong redemption. So, this is the foundation of our redemption and atonement by Christ. Original sin is an hereditary disease, descending from first transgressor downward. Kaya doon sa Psalm 51 verse 5, it says, surely, sabi ni David, I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So, anong kalaban dito? Sinful nature. Namana mo. Kaya kailangan po natin ang tinatawag na regeneration, para mamana naman natin ang DNA ni Lord. Yun lang ang kailangan para ma-reverse ang mga mali. Yun lang. Para. Amen? Now, Scripture frequently refers to man's fallen nature as the old man. Sino rito nakakabasa ng ganyan? The old man, the old nature, okay? The carnal self, and sinful nature, or the flesh. Yan yung mga mababasa ninyo. Sinful nature, old man, carnal, flesh. So, yun ang dahilan kung bakit kailangan natin dumaan sa proseso. Kaya doon sa Old Testament, lahat ng inaalay na mga hayop, kailangan dumaan sa apoy. Lahat ng flesh, masusunog. So, sa buhay natin, may dadaanan tayong apoy. Lahat ng kahayupan natin, masusunog. So, parallel po yun. Para matanggap ni Lord yung ating worship. Hindi po pwedeng tanggapin ni Lord pag hindi siya nasunog. Kailangan masunog siya. Yung bang pagka naaamoy mo yung barbecue, di ba? Lakas maka-stir up di ba? Nagdaan ka, naamoy mo yung barbecue. Paano ba luluto yung barbecue? Kapag nasunog yung taba, pagkatapos tumama doon sa baga, uusok. Maamoy mo. Mango, sarap ng barbecue. Tayo, pag dumadaan doon sa apoy, masakit. Lahat ng ating mga facts of sin, mga taba ng kasalanan, tumatama ron. Doon sa apoy, doon sa coal, sa uling na nagbabaga. Pag tama doon, dahil sa sobrang init na yon, nagre-react tayo, nagka-cry out tayo. Lord, masakit to! Lord, bakit nagkaganito? Maamoy ni Lord yung ganong klase mga salita. Ibig sabihin, naluluto ka. Amen. Kasi pag hindi ka umaaray sa apoy, ibig sabihin, may problema to At tigas ang puso nito kahit apoy na. Hindi lumalapit sa akin. Hello? Sino rito nung maraming problema naalala si Lord parati? Araw-araw, maya-maya. Ibang, lagi ka nagbabasa ng Bible. Bakit? Kasi dahil mong problema puro Bible. Halos wala ka doon. Puro Bible, puro prayer. Puro prayer meeting. Di ba? Hallelujah.
Tinatanong mo si Lord, araw-araw, maya-maya, Lord, paano? Lord, paano to? Lord, paano to? Lord, Lord, 1 linggo na lang, Lord, Lord, Lord! Di ba? Yung mga natataranta ka na. Pero, nakikita ni Lord, yung response mo, lumalapit ka lalo sa Kanya. Hindi ka lumalayo. Magandang response yun. Masasanay kang kumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, hindi yung, sige, kung ayaw mo akong tulungan, hanap ako ng sarili kong paraan. That is what? Pride. Amen. Hindi mo lang alam, meron lang binibuild sa iyo si Lord na isang klaseng attitude. Ano yung attitude? Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of God. Pag sinabing poor in the spirit means, He wants you into a place of total dependence on His power. Kahit na meron kang kakayahan na buhayin ang sarili mo, hindi mo ginagawa yun because you want His ways, not your ways. Hallelujah. Amen. So at times, this degenerate nature of man will cause us to grow cold concerning the things of God. At times, the Christian goes through complacency and indifference even though the Lord has set before us the glorious goal of perfection. Imagine mo, ang gusto ni Lord, ma-perfect ka, ma-complete ka, yung kanyang goal. May glorious goal si Lord at perfection concerning us. Pero tayo, nag-respond tayo ba ng tama? Hindi. Minsan, complacent tayo. Minsan, nagiging indifference na tayo. Hello? Yan ba kaya? Kaya sa mag-asawa, minsan ganun din nangyayari. Sa sobrang focus nila sa problema, sa sobrang focus nila sa pag-aalaga ng mga anak, nakakalimutan nila mag-focus sa kanilang dalawa, sa kanilang relationship. Hanggang sa pumutok na lang yung kanilang dissatisfaction, pumutok na lang yung lahat ng kanilang mga sa isang araw. Hanggang sa nagre-request na ng hiwalaya. 80 years old na, naghiwalay pa. Bakit? Doon lang pumutok yung... Ay mo haba ng ginawang pagpapasensya, 80 years old. Bumigay pa. Hallelujah. Praise God. So makikita po natin na mahirap yung trabaho ni Lord, na tayo po ay maibalik. Pero, He was so merciful in allowing certain level of circumstances according to the capacity na kaya natin. Bakit? Kasi, ang sukat ng kanyang pagmamahal ay maabot natin kung ano ang ating standard na nasa ating Panginoon. Minsan sabi natin mga magulang, anak, mahal kita, gusto ko tang maging engineer. Anak, mahal kita, gusto kitang maging doktora. Anak, mahal kita, pagpaplanuhan ko yung mga magpapakahirap ako para sa tuition ko. Ganyan kita kamahal, anak. Si Lord, gano'n niya tayo kamahal? Anak, dahil mahal kita, bakit nagkakaganyan ang buhay mo? Dumadaan ka sa proseso ganyan, di mo maintindihan. Dahil mahal kita, gusto ko tang maging katulad ng aking anak na si Jesus. Amen. Dahil kapag ka na-duplicate ko yung buhay niya sa'yo, wala kang problema sa mundo. Magkukuman ka lang sa storm. Magkakasam ka lang ng devil. Hindi ka problema sa pagkain. Kaya mong mag-multiply ng tinapa. So wala kang problema kapag ka nandun ka sa stature ng aking anak. Ganyan kita kamahal. Di yata ninyo naintindihan. Hindi mo sa'yo katabi, ganyan ka kamahal ni Lord. Hallelujah. Ano yun? Ito na. As we close. Spiritual maturity. Why there is necessity na kailangan daanan? Para po tayo ay mag-mature. Makumpleto. So spiritual maturity is the biblical goal for all of us who are in Christ Jesus. But during times of discouragement,
man's lower nature urges away from this goal. At times, man's carnality does not want him to develop his character as the scripture command. This unspiritual laziness in man's nature is the first reason why we need the dealings of the Lord. Amen. Kaya ito naintindihan. Sino rito kapag ayaw mag-aral ng anak, pinapalo ng nanay? Diba? Nandidisiplina ka. Ako nung ayaw ko mag-aral, marami kong pengot na naranasan sa mga auntie. Ayaw mag-aral, ayaw mag-aral, ayaw mag-aral. Paluin kita, ayaw mag-aral. Hallelujah. Amen. So every Christian needs what? The dealings of God to motivate him to spiritual perfection or maturity. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. This is the end of part 1. I believe tomorrow lalaliman pa ng Panginoon ito sa mga leaders at mga Kristiyano na nandito, na lahat po tayo will begin to have that attitude of responding in praising the Lord, in loving Him, kahit ano pa ang nararanasan nating pain. God can turn it around for our advantage. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Lord magnify His covenant. Hallelujah. We give you praise. We give you thanks, oh God. Shanda Katara. Let's pray in the Spirit right now. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh God, right now we thank you for your wisdom, Holy Spirit. Thank you for bringing illumination why we are going into those things, into those circumstances that you have allowed. Lord, we appreciate your mercy in molding us through the affliction. Oh God, right now in the name of Jesus, give grace, give strength to each and every one of us, Lord. Bring illumination, bring enlightenment. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oh, Rapakata Lamamando. Hallelujah, Lord. Shandarian. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Oh, your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With the life laid down, I surrender now, I give you everything. Yes, oh God. Your goodness is running out, it's running out to me. Oh my life, you have. Yes, God. Oh my life, you have been so. Oh,
my life. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let us not be sung. Yes, God. I thank you for bringing wisdom upon your people. Salamat, Panginoon, sa iyong wisdom. Wisdom build us. Revelation build us. Now we understand that we are your sons and daughters. Lord, huwag kang mapagod sa pagmamold sa amin. Ituloy mo, O Diyos, ang iyong sinimulan, that good work in us until we are complete. Until all of us, O God, is molded in the character of our Lord. In the name of Jesus, we pray. Forgive us, Holy Spirit, when we grieve you along the process. Forgive us if you feel that we are quitting. Forgive us if we thought during that time na ayaw na naming magpatuloy. Let there be healing now, right now. Let there be healing in our soul right now. Let there be healing sa mga nasugatan, Panginoon, sa mga sitwasyon. Oh God, make us whole. But we are submitting to your process until we all become broken. Because a broken and a contrite spirit, you will not despise. Maraming salamat ngayong gabi, O Diyos. I want you to pray two by two right now and begin to pray for the strength of God sa Kanya. That the grace of God will prevail in the midst of the process. Oh God, in the name of Jesus, I pray. Release grace as you release grace to Paul. That you said, my grace is sufficient for you. My grace will be sufficient for you in the midst of the process. So that we could please you more in the name of Jesus. Pray for the grace of God to increase. Na makayanan ng lahat ng proseso. Yes, God. Yes, God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Help your people. You are our helper. Thank you, God. Let us all arise with faith, O God, in Jesus' name. And we continue to please you in the midst of the process. Na hindi kami bumigay